Balikan natin detalye mula kay Jojo Ismael sa Senado. Jo, good morning again. Yes, likewise, John, nagpahayag ng kanyang pagsuporta sa Senador Joel Villanueva sa mithi ng Pangulong Rodrigo Duterte na patathan at may tigil ang lahat ng online gambling operations sa bansa. Sa kanyang social media post, sinabi ni Villanueva na buong buo ang kanyang suporta sa inisyatibo ito ng Pangulong Duterte sapagkat ang pagsusugal ay nagsusulong umano ng pagkasakim ng isang individual. Noong Nobyembre, sinalakay ng Bureau of Immigration ang may 1,300 illegal Chinese workers na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Prague na kilalang pinatatakbo ng gambling tycoon si Jack Black. Ayon sa Immigration Bureau, 612 sa may 1,335 Chinese nationals na naras ay walang kaukulang work permit. 75 sa kanila ay mga overstaying at walang pasaporte o anumang travel documents. Na-discover rin sa pagdinig ng Senate Committee on Labor na pinamumunuan ng Senador na may mga iba pang economic zones ang hindi nagpapatupad sa limit o hangganan ng bilang ng mga banyagang manggagawa na maaaring magtrabaho sa mga establishmento sa lugar, partikular na kanyang tinukoy ang Cagayan at the Clark Economic Zone. Sa nasabing pagdinig, inamin ng Clark Development Corporation na alam nito na may lampas sa 1,500 mga banyagang manggagawa sa isang kumpanya o ang Next Games Company kung saan nakarehistro ito bilang isang business process outsourcing firm. Pero ito ay isang manong gaming business na tumatayo bilang isang service provider para sa isang kumpanya na nag-operate overseas. Sa naturang bilang, 11 Pilipino lamang ang empleyo ng Next Games. Ani Villanueva, ang operasyon na ito ng Next Games ay di lamang nagpo-promote ng pagsusugal, kundi nagsasamantala din ito umano sa mga economic zones ng bansa. Nang dahil sa mahinang regulasyon, sinabi ng mambabatas na nakakapasok ang mga illegal ng mga banyagang magkakawa sa bansa kung saan napapagkaitan din ang ating mga magkakawang Pilipino ng trabaho. Bukod dito magkahain ang Senador ng isang panukala batas na magtatadhana ng mandatory employment ng 80% sa mga Filipino workers sa lahat ng establishmento sa loob ng mga economic zones. Ipinunto ng Senador na layon ng paglikha ng mga economic zones ay ang paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Subalit ito man ito sa lupang pinagsasamantalahan ng ilang locators sa pamagitan ng pagpapasok ng mga illegal na foreign workers. I really think na nagbago po yung political atmosphere and what's gonna happen in this 2016 elections. Lahat naman po wini-welcome, I'm sure, yung kung desisyon ni Mayor Rudy Duterte. Siguro wala naman yung makaka-question ng kanyang accomplishments, kung ano yung mga nagawa niya at yung mga kaya niyang iambag when it comes to nation building, when it comes to preserving peace and order. So until now, no, kahit ako po ay nasa koalisyon ng tuwid na daan at nasa ibang slate, napakataas pa rin ang respeto ko sa kanya. If the Duterte team would adopt you as a guest senatorial candidate, would you welcome that? I would be more than delighted siguro, sir. Kasi nga ho, gaya ng sabi ko, talagang napakataas po ng respeto ko kay Mayor Digong at wala ho yata akong punta rito sa Davao na pag nandito po siya, hindi kami nagkakaroon ng chance na magkita at mag-usap. And I remember the last time we talk about technical vocational education and training in this city. Ilan po sa naging ano po niya, concern yung community base, yung pagdadala sa malalayong lugar. And nag-respond ho kami doon positively and nakakatuwa ho dahil we were able to get a lot of positive results coming from the beneficiaries. Yung pong mga ilan na nasa matataas na bahagi ng lugar ng Davao City, mga nasa bundok o etc., nabigyan ho ng magandang community-based training. If you are to suggest to Mayor Duterte, what would be one of his priorities under his administration? What would you suggest? Well, definitely yung issue po ng job creation, yung issue ng pagbabantay at pag-i-ensure that
jobs will be available for our people, especially our young people who are not only the hope of this nation but also the owners of the future of this nation. Napaka-importante ho na maset natin yung tone ng industriya at yung atmosphere, yung business atmosphere ng ating mga investors, mga namumuhunan, dahil kahit na anong galing ng programa natin sa edukasyon, kung wala akong investments, walang mamumuhunan, walang peace and order, gaya for example here in Davao, then wala rin yung trabaho nga ma-create. At ganun din po, no, dun sa kabilang side ng coin na pinag-uusapan natin, kung meron nga akong namumuhunan, ngunit wala naman pong dekalidad na training, dekalidad na programa para doon sa human resources natin, then hindi rin magpo-flourish at hindi rin tatagal yung mga namumuhunan dito sa atin. Thank you. Of all online gaming, lahat. Walang silbi to. I ordered the arrest of Jack Lam. Ang lolo ko Lam, ha? Yan ang problema ko, baka pinsan ito ng buang. My father is Chinese, Lam. From Macau yung lolo ko, hindi from ano. Alam mo, sinirahan ko because ganito ang ginagawa nila. I have the white paper written by somebody, but I'll make it public. Yung online sa Pilipinas. Pero yung betting outside, wala tayong mechanism. And corruption alone, not government. Wala sa gobyerno. Yung mapunta lang dyan sa ma-appoint na PESA, yung PESA, he gets about 300 billion selling the umbrella type of license na he can do all the... Kung mabutit na lang, nalaman ko yan. So when I fired this to Deputy Commissioner of sa PESA. They were my fraternity brothers. Pati yung si Vit, brad namin, sabi ko, they have to go. But I've been looking for days and days na. Bigyan ninyo ako ng tao na mahirap talaga maghanap ng the proverbial Chinese guy holding a lamp going around town even on daylight. Why are you using that lamp? Because I'm going to look for an honest man. Hanggang wala ako maisip, sige ako tingin, kagabi pa ako ngayon, sino kaya? Kaya kung wala nang iba. But I ordered that all gaming, lahat should be rent within either with the Philippine Charity Sweepstakes. I placed them military men, si George, pati si Balutan sa Marine. Kasi naghanap ako ng marunong pumatay talaga. Nilagay ko sa bilibid. When they were about to chop the heads of 20 persons, sabi ko, umalis ka na muna dyan. Magsabay tayong dalawa sa prisuhan yan kung ganun. But I'm really looking for a man until now. Sunny should know about ikaw yung finance. But help me. He could be just an ordinary man. Basta barangay captain, because the temptation, I said, is just simply too great. The computation that yung mga PESA, they receive something like 300 billion at the end of the year. And you know what? Itong droga. Sige tayo hingi. Kunwari, aid, yan dito aid. Nakakaloko lang aid. But, you know, Shabu, per hit is 200. The going rate noon sa dito sa to. You know, after, that's about 6,000
per month. Times, wag yung aking 1 million, hindi ko pa sinali. 900 na ako ngayon. It will reach 1 million by the end of the year. So hindi ko pa sinali. Yung 3 million ito ng PDEA. That figure was given by Santiago before.